called you because he wanted to talk to you about yung People's Initiative na signature campaign. Dahil sinabi nga daw po ninyo na kayo constitutional duty ninyo at tanggapin yung anumang petisyon, ang People's Initiative. We wanted to discuss with you yung mga decided cases po ng Supreme Court. Nandiyan yung Santiago versus Comelec, Lambino versus Comelec, whether or not, ang question nga kasi kung sufficient yung batas na yun for constitutional amendments. So, having said that, pumutok kasi yung balita today about the Senate filing yung resolution for both houses for constitutional assembly. Pwede po tumakbo simultaneous yung People's Initiative ng pirma, tuloy pa rin, pirma and or the LGUs, simultaneous na tatakbo yung Constitutional Assembly naman po ng ating Kongreso. Yes po, Ma'am Ali, Ma'am Pat, theoretically pwede po yung mangyari sapagkat lalo pa magkaiba pong modes yun eh. Yung isang mode ay inaalaw ng saligang batas at ganoon din naman po yung pangalawang mode na Constituent Assembly pinapayagan din ng saligang batas lalo pat magkaiba rin. Halimbawa, yung mga provision na gustong pabago ng isang mode at iba rin yung gustong pabago ng isa pang mode. So, yan po ay kung sino ang makakapag-file sa COMELEC or at the same time, kung alin yung mauuna dito sa amin sa commission. Sa bandang huli po, sa dalawang modes na yan, whether yung pong People's Initiative o yung Constituent Assembly, ang pinakapunot dulo po niyan, trabaho pa rin po ng Commission on Election, yung pagkakonduct po ng plebisito kung sakali na ito ay sufficiente in form and substance. Oo. Ako, ang tanong niyo sa inyo po, Chair, in a personal capacity, medyo nabunutan ba kayo ng tinik nung sinabi na po ni Senate President Mig Zubiri na hindi po natutuwa ang presidente po dito sa People's Initiative, kaya hinain nga itong RBH number 6. So, hahayaan po ang Senado na po at ang Kongreso, sila na po ang magdi-decide kung paano po talaga aamyendahan itong ating konstitusyon. Is this, what's this? Kumbaga naging ano ba ito sa inyo? Nakahinga ba kayo ng konti? Kasi kung hindi, dagdag po talaga ito sa trabaho ninyo. Kung yung People's Initiative, you will have to verify all the signatures po, the 12% po na kailangan nilang ilabas. Alam niyo po, Ma'am Pat, at sadya pong napakabigat ng isang trabaho katulad po niyan, yung People's Initiative o kahit po naman yung Constituent Assembly sapagkat trabaho po tungkulin ng Commission on Election. Sa bandang uli, baliwala talaga yung mararamdaman namin, matutuwa o magulungkot o whatever, sapagkat basta po may na-file kasi sa amin, magti-trigger po yan nung mismong guidelines natin patungkol sa paano ang gagawin ng COMELEC kapag ka People's Initiative yan o kapag ka nag-Constituent Assembly. So, ipe-perform po namin yung duty namin na yan. Ang problem lang po talaga, i-squeeze namin sa napaka-sensitibo na namin na schedule, na napaka-critical na schedule. Sapagkat tatandaan po natin, kami po yung naghahanda para sa national and local election ng 2025 at BSKE ng 2025 din, 5 buwan pagkatapos ng national and local election. So lahat po yan, alam niyo po yung paghahanda. Yung isang taon, tapos po yan, lalo pat automated po ang ating 2025 election. So, hindi naman po nangangulugan na dahil nga maaari ipinopropose na ngayon yung Constituent Assembly, ay mawawalan po ng trabaho ang COMELEC tungkol sa pagkukonduct ng plebisito. Either way, ang punot dulo, again, plebisito pa rin po. Oo. So you will entertain it kahit na sinabi po dun sa desisyon ng Korte Suprema sa Santiago versus Comelec, sinabi po ng kataas-taasang hukuman that kayo daw, the poll body should permanently be enjoined from entertaining or taking cognizance of any petition for People's Initiative for constitutional amendments dahil wala daw pong sufficient law. And until such time as Congress passes a law that is sufficient for People's Initiative, ay hindi po dapat daw entertainin ng COMELEC, sabi po sa Santiago versus Comelec. Tama po, Ma'am Ali, yan po yung desisyon ng Supreme Court sa Santiago versus Comelec. Subalit noong 2006 po, nagkaroon ng desisyon naman sa Lambino versus Comelec na dismiss din yung petition hindi dahil sa kawalan ng batas o hindi dahil doon sa kakulangan ng Republic Act 6735 bilang batas na nagpapatupad ng ating provision ng saligang batas patungkol sa People's Initiative upang baguhin at magsusog ng pagbabago sa saligang batas. Subalit na-dismiss po yung petition dahil ginawa po kasi yung mga supporting petition, yung mga signatures, yung mga nagpirma as supporting petitioner. Sabi po ng Supreme Court, dapat sila ay main
petitioners. Yeah. Pag tinignan po yung mismong desisyon, wala po tayo makikita doon tungkol sa discussion sa Republic Act 6735. Yung pala, si Mr. Lambino po ay nag-file ng motion for reconsideration. Doon po sa motion for reconsideration, sinabi po ng 10 mahistrado ng Supreme Court na yun daw pong Republic Act 6735 ay supisyente na batas upang payagan ang People's Initiative sa ating pong saligang batas. Let's get together